sinalunan sa hidwaan ng mga Marcos at Duterte. Iyon ay ang buong sambayan ng Pilipino. Ganito inilarawan ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang sitwasyon ng mga Pilipino sa lumalalang giyera sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at pamilya ni Vice President Sara Duterte. Ang tandem na nangako ng pagkakaisa ay nag-aaway na sa harap ng taong bayan, ani Manuel. Naniniwala ang mambabatas na wala ng pag-asang magkabalikan pa ang mga Marcos at Duterte matapos humingi ng kapatawaran ang Vice Presidente sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa paghikayat niya sa mga ito na iboto bilang Pangulo si Marcos Jr. Ginawa ni Duterte ang paghingi ng tawad sa gitna ng paglusob ng libo-libong pulis sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City upang isilbi ang warrant of arrest sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy noong Sabado. Hindi na pwedeng manahimik ang nakaupong Pangulo tungkol dito. Hihingi rin ba siya ng kapatawaran sa Uniteam supporters dahil sa pagkuha niya kay Sara Duterte bilang Vice Presidente noong 2022? Panunod yun ni Manuel. Inaasahan ng mambabatas na lalong lalala ang giyera sa pagitan ng mga Marcos at Duterte sa susunod na taon dahil sa gaganaping midterm elections kung saan tiyak na magpaparami ng puwersa ang dalawang kampo. Magtutuloy-tuloy aniya ang hidwaan hanggang sa 2028 kung saan muling pipili ang sambayan ng Pilipino ng bagong Pangulo. Kaya hindi tatagal bago mas aktibong kikilos ang parehong kampo para matanggal ang kalaban sa kapangyarihan at lalong isulong ang pansariling kapakanan. Hindi taong bayan ang magwawagi sa kompetisyon ng dalawang kampo na ito. Kailangan natin ng alternatibong tipo ng pamumuno. Dagdag pa ni Manuel. Pulveron issue. Nililihis sa kaso versus Kibuloy. The best distraction sa Pulveron issue is to attack the roadblocks. Ito ang pahayag ni Attorney Trixie Angeles sa gitna ng puspusang paghahalughog ng pulisya sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City simula pa noong Sabado para masukol ang nagtatagong si Apollo Kibuloy. Naniniwala ang dating press secretary ng Marcos Jr. admin na nais lamang pagtakpan ang kontrobersyal na Pulveron issue laban sa Pangulo sa ginagawang panggigipit ngayon sa KOJC at kay Kibuloy. Of course, kailangan nilang pagtakpan yung Pulveron issue na yan kasi ang ultimate goal nila, diba, is charter change and stay forever and ever and ever. So yung Pulveron issue ang pinakamalaking roadblock na kailangan nilang mabasag yung narrative na yon, ani Angeles. Naniniwala rin ito na hindi matutuldukan ng usapin hinggil sa di umano'y paggamit noon ng droga ng Pangulo hanggat hindi ito tumutugon sa panawagang magpa-hair follicle drug test. As long as hindi siya nagpapa-drug test, hindi mababasag yon. So ano yung next best thing? Distract. Ano yung distraction? Attack-attack. Yung mga roadblocks nila, other potential leaders. Mahirap kasi yung may mga leaders talaga na nasa labas na in opposition to him because he himself isn't a very good one. So olats na agad. Pahayag pa ni Angeles. Sa isang pahayag, ikinalungkot ni Senator Amy Marcos ang pagwawasak ng Uniteam. Nagsisisi aniya si Vice President Sara Duterte sa pagbibigay ng suporta sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong taong 2022, noong eleksyon. Ito ay matapos lusubin ng nasa 2,000 pulis ang KOJC compound sa Barangay Buhangin, Davao City alas 5 ng umaga noong Sabado upang ipatupad ang mga warrant of arrest laban kay Kibuloy. Mistulang napahiya rin si VP Inday kaya humingi ito ng tawad sa mga miyembro at supporters ng KOJC sa pangungumbinsi sa kanila na iboto si Marcos bilang presidente